Vaccinating every single year could potentially mean that you are over-vaccinating and vaccinating. May nagtag sa akin about this topic, yung over-vaccination. This term is fear-mongering, sa totoo lang. Nagkakos ng panic sa mga fur parents kapag narinig nila. Once they hear the term over-vaccination, feeling nila no-overdose ang cats nila and dogs nila sa bakuna. So, let me explain. Wala rin naman tayong mga studies na nagdi-discuss about over-vaccination. Ay yung sinasabi niya dapat hindi every year, it doesn't apply sa lahat ng mga countries. Why do we vets here in the Philippines recommend na every year magpabakuna? Lalo na yung anti-rabies and also yung mga for parvo and distemper? Dahil sobrang dami pa rin ng cases here in the Philippines. Endemic pa rin to sa lugar natin at hindi pa rin control. Lalo na yung rabies cases and parvo at distemper cases natin. Even for cats, yung mga panleukopenia cases, ang dami pa rin. That's why we encourage for parents to have their annual boosters to have their pets protected. And ang ginagamit namin guidelines for this is actually yung WASAVA guidelines. And nakasaad naman dito na pwede naman from 1 year to 3 years ang gap ng mga boosters natin. And again, it highly depends rin sa mga bakuna na nabibigay sa mga aso at pusa nyo. But if ayaw nyo talaga magpabakuna annually, pwede naman yung tinatawag natin na titer testing, kung saan chine-check yung antibody levels for parvo, distemper, or kaya for rabies. And kung mataas pa, no need to update yung vaccines. However, this test, masyadong mahal. Pero wala namang problem if gusto nyo na ganito yung process nyo. Sa totoo lang, hindi naman kami namimera mga vets nyo para sa bakuna. Hanggang ngayon, problema pa rin namin mga infectious diseases like parvo, distemper, panleukopenia, at lalo na rabies. Marami pa rin talagang cases kaya ni-encourage namin magpa-update ng bakuna sa mga pets natin dyan. Don't forget guys to consult your veterinarian.